Binanggit na rin po mismo ni Senator Amy na napag-alaman niya na nag-authorize daw ng NBI na pumasok, manghuli, ay walang iba kung hindi si Senator Soto. Senator Soto, makinig ka na mabuti sa akin. Alam mo, nakakabulag ang kapangyarihan. Pero, ngunit datapwat, mas nakakabulag ang pera. Alin dun sa dalawa? Hindi, ako nagtatanong lang sa'yo. Alin dun sa dalawa ang bumulag sa'yo? Hindi ho. Na to the point na itakwil mo ang kapwa mo senador. Dinaig mo pa si Judas? Ay, hindi, walang dadaig kay Judas. Huwag mong gagawin yung ginawa ni Judas. Di maganda yun. Baka gawin mo yun, maraming matutuwa pero ayaw ng Panginoon yun. Kaya huwag mong gagawin yun. Hindi, kasi ho, yun ang kwento eh. Sino ho nagkwento? Si Matibag po mismo. Si Director Matibag ang nagsabi mismo na nakipag-coordinate siya sa'yo. At pinayagan mong tumambay yung mga NBI para arestuhin si Bato. Ladies and gentlemen, makinig kayo mabuti. Tayo, hindi lang naman tayo isang beses nakapunta dyan sa Senado. Gusto ko nga maging opisina yan eh. Dahil biro lang po. Katawa ako. Tapos hindi ito kasi tandaan ninyo, once you enter the gate, doon pa lang sa gate, papasok ng parking, papasok doon sa kanilang drop-off, doon pa lang, yun ay vicinity na ng Senado. Ibig sabihin, under the authority of the Senate. Or under the authority of OSA. Diba? So, ibig sabihin po nun, pinayagan mo tumambay at abangan si Bato doon sa, wala sila sa gate wala sila sa labas ng gate. Nag-aantay sa building. Pinayagan mo. Kahit anong deny mo, sasabihin mo, hindi ko pinapayagan yan. Wala ganyan. Kasi dinideny niya, mamaya papakita ko yung video, pero nahulog siya sa sarili niyang salita. Kahit i-deny mo, hindi naman pwedeng tumambay ang may baril dyan. Mismo doon sa entrance. Pwede bang tumambay dyan? Tambay kaya ako dyan, may daladala ako. Sigurado huhulihin niyo ako eh. Baka ikulong niyo ako pagka may daladala ako dyan. Daladalang hopya, bibigay ko kay Marcoleta. Di ba? Sigurado, ikukulong niyo ako. Pero bakit nakatambay ang mga yan? Diyan. The only reason is pinayagan ng pamunuan ng Senado. Pinayagan nung OSAA. At sinumbos nung OSAA, ala naman ako. Ala naman si Bato. Ala naman si Marcoleta. Alam ko, astig si Marcoleta at si Robin, pero hindi na mangingialam sa desisyon mo. Kaya huwag ka magtututuro. Daig mo pa demonyo eh. Kasi ganyan na ugali ng demonyo eh. Oo, ingat kayo mga kababayan, ganyan ng demonyo. Itetem ka ng demonyo eh. Oy, alam mo, sabi nyo ganyan, di ba? Tandaan nyo, ganyan ginawa kay Adan at kay Eva eh. Tinempt nila eh. Nung ahas, yung demonyo, tinempt nila eh. Si Eva at si Adan. Ano nangyari? Nagkasala. Nagturuan. Kung may daliri lang yung ahas, may tinuro niya siguro yung puno. Ganyan ang ugali ng demonyo. Aakitin ka, tapos after nun, pag nahulog ka, ikukundina ka. Ganyan ang ugali ng demonyo. Ituturo ka, tingnan mo na, ikaw, wala ka pala demonyo ka, wala. Di ba ganyan? O anong ginagawa mo ngayon? Nagtuturo ka. Hindi ako. Yung OSAA. O, di ba? Ano ibig sabihin nun? Demonyo ka rin? Nagbabanal-banalan? Abay, magsama kayo ni Abante.
Nadawit pa si Abante. Alam mo, sana kausapin ka ng Holy Spirit. Hindi, totoo po. Hindi ako nagbibiro. Mali talaga yung ginawa mo. Pinabayaan mo. Isipin mo to ha. Ikaw ay magre-retire. Kaya tuloy marami nagsasabi baka naman retirement fee o retirement baon ang dahilan kung bakit pinayagan mo to. Kasi tandaan ninyo mga kababayan ha. Tandaan ninyo to mga kababayan. May akusasyon pa yung mga Marines na isa si Soto sa mga di umano, allegedly according to the Marines, of Zaldico, the ex-security of Zaldico. According to them, kasama ito si Soto na nabigyan ng maleta. Kasama ba ito sa deal ninyo kung ito ay totoo? Ako'y nagtatanong lang. Malinaw na tinatanong ko lang sa inyo, Senator Soto. At sa mga nakikinig dyan sa Senado, makinig kayo. Bakit nagawa yan ni Soto sa kapwa ninyo senador? Tapos ngayon dahil doon may nabugbog na osaa. Ano to? Kasama ba ito sa deal ninyo? Diyan di umano, sasabi ng mga Marines na ex-security ni Zaldico na di umanong nakatanggap ka ng male-maleta? Ako'y nagtatanong lang ha. Kasama ba ito sa deal nyo? Kasi pinaiinit mo ulo ko Alam mo kung bakit? Sorry ha, Soto ha. Dati pinagtatanggol kita Kasi nanonood ako ng school bukol Pero nakakainit ng ulo Alam mo kung bakit? Kung yung Senado na huling inaasahan namin, mga Pilipino, na magsasabi ng totoo, na magpoprotekta sa batas, hindi kayang protektahan ng kanilang sariling tauhan. Hinayaan mabugbog. Kaano nyo kami poprotektahan, mga ordinaryong Pilipino? Kaya Soto, kung may bayag ka, ikaw mismo dapat ang magdemanda sa NBI. Bakit? Sabi ng direktor, pinayagan mo daw. Hindi ako nagsabi niyan ha. Ipe-play natin dito yung usapan ninyo dyan sa Senado. Yung pagdinig kahapon, ipe-play natin. Sabi daw mismo ng direktor, pinayagan ka. Pinayagan mo. So, sino sinungaling? Ikaw o yung NBI director? Eto, ipakita natin. Baka sabihin niya, pine-fake news natin siya Eto, ipapakita ko sa'yo. Dito huling-huli yung kasinungalingan mo. Senator, former Senate President Soto. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa, yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, ika nga, hindi pa pwede, little did I know that
Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSAA. Dito huling-huli. When you say coordinate with OSAA, it only means pinayagan mo to coordinate with your people. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, sa akin, ako manager ng Mocha Girls. Alam nyo yan. Biglang merong nakipag-deal sa akin na booker. Kung gusto ko yung booking na yon, yung show na yon, ang sasabihin ko, okay, coordinate with my secretary o my assistant manager na si Toto. Hindi ko sasabihin na coordinate with my assistant kung hindi ko gusto yung show na yon. Ang sasabihin ko agad-agad, sorry, mababa ang budget. Hindi kaya, hindi carry. Hindi ko gusto mag-show dyan. O pangit yung bar nyo. O hindi maganda. O bastos yung bar na yan. Halimbawa lang. Di ba? Sa akin pa lang, sasabihin ko na no. Sorry. Pero once sinabi kong, coordinate with my people. Coordinate with my staff. Ano ibig sabihin nun? Pinayagan mo. Magpapalusot ka pa, ayan na mismo sa bibig mo lumabas. Coordinate with OSAA. Sa tingin mo lang ha, gumamit ka ng utak kung meron ka. Ewan ko kung pumuti na rin yung utak mo. Sa tingin mo, kung hindi mo pinayagan at sinabi mong coordinate with with OSAA, sa tingin mo sasabihin ng OSAA, hindi pumayag eh. Coordinate muna kayo sa boss namin. Di ba? Pwede bang sabihin ng OSAA na, okay, sige, go. Nang hindi ka pumapayag? Di ba? As simple as that, tanga na lang ang magsasabi na totoo yung sinasabi mo na hindi ka pumayag. Hindi naman pwedeng sabihin ng OSAA, hindi ka pumayag ha. Let's assume hindi ka pumayag. Let's assume. Hindi ka pumayag. Tapos sasabihin ng OSAA, sige okay lang. Tambay lang kayo dito ha. Antayin nyo si Bato, hulihin ninyo. Lalo na yung ganyang kakomplikado. Naturalmente, yung OSAA sasabihin nila, wait, chotomate. Kakausapin muna namin yung boss namin ha. Huwag kayong gagalaw dyan. Di ba? Kaya yung palusot mo, palusot ng mga tanga. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Wow! Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Ayan na Senator naman. De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Binadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Like, for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for, I think, about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at Alam mo, ito yung laging misleading na binabanggit nila eh. This is the most stupid argument ever. Paulit-ulit to. Sana yung mga nakikinig na senador sa atin, makinig kayo ha. Pwede bang paulit-ulit nyo ring sabihin
sa mga taong nagsasabi, bakit yung kay De Lima pinayagan? Bakit yung kay Trillanes pinayagan? Dahil ang nag-issue nun ay Korte ng Pilipinas. Yung kay Bato, ang nag-issue niyan, hindi nga bansa. Isang organisasyon lamang na kailangan ng treaty for us to be under that organization. Anong ibig sabihin? Hindi pwedeng basta-basta lang arestuhin ng banyagang authority. Isipin nyo to ha. Again, it's not even a country. ICC is not a country. It's just an organization of third world country. Tapos, tayo magpapasailalim at itutulad ninyo doon sa kaso ni Trillanes at kaso ni De Lima na Korte ng Pilipinas ang nag-issue. That's even a disrespect to our court. They're not equal, they do not have power, tapos gayon, i-compare nyo pa? Alam mo, Senator Soto, palit na lang kaya tayo dyan. Palit na lang tayo kasi ewan ko, yung mga ganyang argument mo parang kabubuhan sagad sa buto eh. Pagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo kung saan na pupunta usapan. Yeah, for clarity, former Senate President, one, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in her room for a few days. Yan. Before that, no? So the way that they're saying. Pero Senator Cayetano, that's beside the point. It's a different warrant. Surrendered right away is she was allowed to exhaust remedy. Now, as Senator Pia, Senator Loren, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me, it was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Ayan no, ang linaw. So sino ang sinungaling? NBI director o si Soto? Dapat alamin, ipatawag yung NBI director. Kasi sinabi ng NBI director, pinayagan sila ni Soto. Sabi naman ni Soto, hindi sila pinayagan. So sino sinungaling?